Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po si Karen para sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para pa rin sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Mukhang refresh tayong lahat. Sister Shirley. At syempre kasama pa rin natin ngayon ang ating si Among Jean. Magandang hapon po o magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Among Jean ng Katedral San Fernando. Last week, sabi po natin, ang Kwentuhang Katoliko ay magbe-break muna para maihanda ang lahat ng topics para sa Season 2. Imagine, Tita Shirley, Season 2 na po tayo, no? Ibig sabihin, natapos na tayo sa 14 weeks. Pero, bago yung, sabi natin, ipi-play natin yung mga misa sa cathedral. Pero sabi ni Among Jean, bago natin daw i-broadcast yung mga misa sa cathedral, kailangan i-discuss muna natin kung ano nga ba yung liturhiya, kung ano yung ibig sabihin ng misa, ano nga ba yung mga parte ng misa. Yung ating Santa Iglesia kasi may espesyal na pamamaraan para sa pagsamba. Tama po ba, Among? Yes, kasi madalas nating naririnig, no? At ang ating mga kapatid na mga mananampalataya, they often hear from us yung salitang liturgy or liturhiya. At marami din sa atin. Ayan, katulad ni Sister Shirley, no? Tuwan-tuwa ako dahil si Sister Shirley, siya ang head ng commission ng liturgy ng ating Metropolitan Cathedral Community. So palagay ko marami siyang alam niyan. No? Siyempre. Pero sa totoo lang po, madalas pong naririnig ito. Pero yung ba kaya ay yun talagang pakahulugan at ang reality nitong tinatawag nating liturhiya or liturgy, ito ba ay kaya naunawaan ng nakararami? Kaya isa dun sa mga, sabi ko nga, ito kasi yung pag-uusapan ng spiritual life, ang buhay pananampalataya, itong liturhiyang ito ang ang parang kumbaga parang flag bearer ng pananampalataya natin to sa ating mga practices of the faith. At yun po siguro ang gusto natin munang maging talakayin, kaalinsabay, no, nitong ating pagbo-broadcast kung sakali ng ating mga misa. Kasi yung pinaka-famous na application ng word na liturhiya ay ang liturhiyang kung tawagin natin sa Latin rite ay ang the liturgy of the Holy Eucharist, ang banal na misa. Oo nga po, Among. Marami kasi pag mga nag-uusap, nagkukwentuhan, kung minsan naririnig pa natin yan sa mga nagsuserve sa simbahan. Magsuserve daw sila sa liturgy. Tapos may iba, sasabihin nila, ay, walang misa mamaya, pero may liturgy. Yes. So, ano po yung ibig sabihin? Kasi may liturgy of the word, no? Tapos may Eucharistic liturgy. Ito ba, ano ba talaga ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa? Kasi kung, lalo na, kunyari, yung mga nag-aral sa mga Catholic schools, di ba, regular kasi yung mga misa sa kanila. Pero yung mga batang ganon, iniisip nila kung minsan, pag liturgy, misa. Yes. Pero hindi pala. So, yung liturgy pala, mas malawak ang ibig sabihin kaysa sa misa. Kung pag-aaralan natin ng maigi, yung concept at the reality ng word liturhiya ay mas malawak pa. No? Isa lamang ang liturhiya ng banal na misa sa mga sangay o sa mga ramifications ng ating tinatawag na divine liturgy or liturgy ng simbahan. Napakaganda naman pong talakayin yan kasi marami sa ating mga kapatid na nakikinig. Dati pang nagre-request i-discuss daw kung ano yung ibig sabihin ng liturgy. Yeah. Siguro umpisahan natin, no, kung sa
kumbaga sa scholastic philosophy, we always start with the definition. At sa definition, tignan natin yung ugat ng definition, o yung etymology. Well, sinasabi po natin sa English, no, liturgy, hindi dito yung sinundan ng letter F, no? Ayan Or na, kaya yung mga ayan na. letter H. Sister Shirley nagwa-warm up na. Pag hindi ka ba naman hindi na kailangan ng warming up ngayon, no? Mainit Ang lang na init, pala. sus Oo nga. Mariosa. Ay, maiba ko. Opo. Alam nyo, naalala ko pa yung sinabi ko kanina, nag-break tayo, no? Nag-break Oo. kayo. Break, Talagang pero breaking yung break na yon. Biyahe po Siya kasi, break. nagpunta kami ng Ayan. Sorsogon. Naku, mabubuking And, tayo nito. We were Tita so Shirley. impressed po dahil yun naman po pinuntahan namin ay church-related. No? Kasi dumalo po kami sa convention ng Heritage Convention. Yung bang pinag-uusapan yung papanatilihin ang mga iniingatan nating heritage, minanang yaman ng simbahan. Halimbawa, ang mga simbahan mismo, mga lumang gamit sa simbahan, ang mga banal na lugar sa ating pananampalataya. Nagbiyahe po kami ng 16 hours. Sila Sister Karen at saka si Sister Shirley natulog. Ako hindi. Kaya, Chinismis pagod tayo, po, no? Sister Land Shirley. trip po, pero Oo nga. napakaganda. Very enriching yung pinuntahan lalo nila Sister Karen, yung mga pinuntahan po namin mga lumang simbahan ng area ng Sorsogon. Ang gaganda. Maganda Ay, nako, talaga. beautiful. Makikita, favorite ko po yung isa sa mga simbahan na pinuntahan. May fortification, di ba, Yeah. Sister Shirley? Kasi dati pala, nire-raid talaga yon. Kasi nasa Dalampasigan eh. So yung mga raiders, may ano, Parang Fort Santiago. parang Fort Santiago yung dating. Intramuros. Oh. Tsaka ang linis, ano? Ang kalikasan. Opo. Ay, alam mo, Karen, kaninang papunta ako dito. Lalo ko naalala yung Sorsogon trip na yan kasi tumawid ako dun sa Tete Baluyot. No? Kinumpare na naman Oo, ni Amo. kasi nung pagtingin ko, actually, di ba, pag ma-approach na ka na ng Tete Baluyot, tinatakpan mo na yung ilong mo. Kasi sobra. Tapos pagtingin ko, ay, sus, naalala ko yung mga sapa at mga ilog sa Sorsogon. May mga waterfalls pa. Oo, naglalaba pa doon ang mga tao. Ibig sabihin, pag nakakapaglaba pa sila, Malinis. malinis ang tubig. Nature is so beautiful doon. At naalala ko ngayon, ang liturgy ganyan eh. Yes. It is setting the right atmosphere. Isa po sa mga sangkap ng isang liturgy, yung malinis na kapaligiran, yung kaaya-ayang environment para magkaroon ka ng isang magandang liturhiya. So, mabalik tayo ngayon Yes. sa liturgy. Didefine na ba tayo o Pwede may po. break muna? Pwede naman. Yayain natin yung ating mga listeners kung nais po ninyong makisali sa aming break time kwentuhan. Kahit naka-break. Talagang may kwentuhan pa rin eh. Para sa mga smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at para sa mga Globe subscribers, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Maaari din po kayong mag-message sa ating Kwentuhang Katoliko page sa Facebook. Hanapin lang po ninyo, Kwentuhang Katoliko. Maaari din naman kayong mag-email sa ating email address. Yan po ay ang kwentuhang.katoliko@gmail.com KUWENTUHANGKATOLIKO@gmail.com. Bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, pakinggan po muna natin ang isang magandang tugtugin. Kapuri-puri ka, Diyos.
Papuri-puri ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay lakas. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ayun, Among, yung ating pinakinggan na awit, Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Doon po ba nanggagaling lahat ng ating mga pagsamba? Doon Yes. sa recognition ng ating pinanggalingan, yung ating amang mahal. Alam mo, yung sinasabi ng awitin natin yun ang sangkap. Isa sa mga pinaka importante, no? Sabihin natin, pinakasangkap ng itinatawag nating liturhiya. Ngayon, kung pansinin po natin ang salitang liturhiya, ayan, ako, kung nakikinig sana naman ng aking si Father Ed, among Ed, no? Magbabalik po tayo sa salitang Griego. Kasi kung pag-uusapan ng etymology po, ang liturhiya po kasi ay hindi po siya directly English word eh. Galing po yan sa salitang Griego. At yung salitang Griego na yan ay kauna-unahang mababanggit yan sa Gospel ni St. Luke. No? Mamaya sasabihin ko bakit nakuha mismo ang word na liturgy doon. Ang salitang liturgy po o liturhiya ay galing sa dalawang salitang Griego. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na leos o laos in the old pronunciation. At ang salitang ergo o erho. So, leos, erho. Ang layo. Siyempre, pero pag pinag-combine mo yon, yung leos po ibig nang sabihin ay it means public o ng bayan, no? It is from the Greek word laos means the community or the public. So, pangmaramihan, no? And then, yung erho ay gawain. It means to do or a duty. So, pag pinag-combine mo yon, parang sabihin natin, liturgy, public, erho, yung paggawa. Ito'y isang kaganapan ng publiko. It is a public duty. So, public action, public duty. Yun ay isang gawain ng komunidad. But later on, sa paggamit natin ngayon sa larangan ng pananampalataya, ano yung purpose ng public work na yan? Kasi maraming mga public work. Meron tayong public works, DPWH. DPWH. Pinakasikat sa mga departamento ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Actually, it means public work yan eh. No? Pero gawain ng publiko. Pero sa larangan ng pananampalataya, it has for one purpose yan. Yun ay ang paggawain, pagkilos ng sambayanan o ng komunidad na may kaugnayan sa Diyos sa pagsamba. Kaya kung parang ang sasabihin mo, ay ibig po sabihin among ang liturgy is public worship, pwede natin sabihin yes.
Totoo yun. Wala naman kasing private liturgy eh. Hmm. Mamaya pag mga nagpa-private liturgy, nagpe-personal liturgy, kuwan na yan, umbento na kung minsan. No? Kasi it has to be, a liturgy is governed. May sets of, may alituntunin, may sinusunod upang maging maayos, maging kaaya-aya yung pagkilos. Halimbawa, dapat kasi talaga, no, kapag it is a public work, ang pagkilos dapat ng komunidad iisa. Kasi alam mo naman, pag maramihan, pag kumilos ang bawat isa dyan, kanya-kanya, magulo. Opo. That's why liturgy is there. It has its own sets of norms. It has its own sets of standards, no? Rituals, celebrations, prayers that would guide ang isang komunidad sa pagkilos. Pagkilos saan? Sa pagsamba sa Diyos. No? Yung binanggit ko kanina, yung sa Gospel of St. Luke, nabanggit ang word na itong liturhiya, no? Nung sinasabi niya when it speaks, nung nagsalita si San Lucas tungkol sa trabaho ng ama ni Juan Bautista, no? Sino ba yan? Si Zacarias, no? Zechariah. Doon sa original Greek version, sinabi niya that Zechariah was doing liturgeos, no? Yung mayroon siyang ginagampanan na pangkalahatan, pangkomunidad sa loob ng templo. So, si Zacarias doon ay mayroon siyang ginagawang gawaing pagsamba. Pinamumunuan niya ang gawain ng komunidad sa pagsamba sa Diyos. I see. So, Yeah. napaka-ancient pala ng history ng liturgy, Among. Ibig sabihin, wala pang Christianity as we know it now, pero may liturgy na po pala. Kasi yung mga Griego, nandun na yung konsepto nilang pagkilos ng sama-sama nilang pagkilos. Sa lumang tipan, no? Ginagawa na nila yung komunidad ng Israel tungo sa kanilang pagsamba sa Diyos, no? At may namumuno sa kanila at sila may sinusunod na mga alituntunin, no? May mga seremonya silang sinusunod. Andun ang konsepto ng liturgy. Pwede rin nating sabihin, maski yung mga yung mga Hudyo, hindi naman tayo pwede sabihin na sila mga Katoliko, no? Although, Sa kanila po tayo galing. Galing tayo sa kanila, no? Kaya, yun ang nakapalaman na doon ang liturgy. Kaya, kung pag-uusapan, ano ang liturgy? Kung sa ating mga Kristiyano, liturgy means the public, it corresponds to the official public service of worship in the temple. In the Old Testament, makikita mo na yan. Ganon din ngayon sa Kristiyano, lalo na sa ating mga Katoliko. Among, may nag-react na po dun sa sinabi ninyong merong sinusundan na tuntunin sa liturgy. Ang tanong po, ito, meron pong nakapagsabi sa parokya namin na pwede daw pong baguhin ang liturgy. Depende sa taste mo. Di ba po may standard sa liturgy? Yes. Siguro kung bago ko sagutin yun, I would say, yung meron pong tinatawag na innovations sa liturgy. May mga bagay tayong, halimbawa, I'm sure yung nasa isip siguro ng kapatid natin, baka sa misa yan. But usually, Siguro po. Diyan nangyayari yung yung may mga terms pa nga para liturgical celebrations, no? Pero, muna po, yung pag-i-apply mo na ang liturgy sa misa, may mga alituntunin talaga dyan, no? Mayroong yung tinatawag nga ng GIRM, no? Ayun, Among, ano po yung GIRM? Yung General Instructions on the Roman Missal. So yun po yung mga tuntunin. Yung tuntunin sa liturhiya ng misa. Okay. Kasi meron ding, kapag nga kanina, no, kung ang lawak ng pinag-uusapan ng liturgy ay yung as an integral part of our family relationship with God bilang isang sambayanan. So, lahat ng mga gawain natin na
may ugnayan sa pagsamba, ginogovern yan pwede nating tawagin in a loose sense liturgy yan. Kaya kung may liturgy ang misa bilang the highest form of our worship sa Panginoon, ang binyag ay liturhiya din. Okay. Ang kumpil, ang mga sacraments. Liturgy din po Yes. pala yan. Kaya kasi bakit mo nilalanyahan ng isang tao? Hindi Oo naman nga. tungkol sa kamatayan yun, no? Tungkol dun sa pagpanaw ng isang tao upang lalo siya malapit sa Diyos. No? So it's also a form of worship. Ang binyag, ganun din. Ang kumpil. Ang pagkakasal. No? Dahil may kaugnayan lahat yan sa Diyos, no? Pag sinabi nating liturhiya in the Catholic sense, at least kung i-restrict natin ang sarili natin sa Catholic sense, ito ay isang uri ng banal na pagganap. Banal na kaganapan. Kaya po ba? Gawaing pangsamba. I see. Alam nyo, sa Kapampangan, ang ganda-gandang yung translations na pwedeng i-apply dyan. Ano? I started using that expression nung ako'y nag-parish priest sa St. Jude. Sa Kapampangan, liturhiya. Ang ginawa ko, sabi ko, dapat kapanyamban. Oo nga. Ang mga Tagalog, ginagamit na nila. Paray ko naririnig yan sa mga, sa mga kapatid na hindi natin Hindi natin Katoliko. kapanalig sa Catholicism. Pero ginagamit na nila, gawaing pagsamba. Oo nga. Pero gawain kasi an act of worship. Right. So, tama kayo, Among. Kaya po pala yung mga ating mga sacraments, may mga tinatawag po silang rito. Di ba, naaalala ko po yan sa sacristy, di ba? Magkakasama yung mga rito para sa binyag, rito Yes. para sa first communion, rito pang kasal, rito para sa paglilibing, etc., etc. Dahil tandaan po natin, lahat ng mga yan, mga sakramento, may kaugnayan sa Diyos. No? Ang hirap kasi, parang halimbawa, pag nawala sa isip mo yung ang binyag pala ay liturgy, ang kasal pala ay liturgy, ito pala ay may kaugnayan sa paglapit ng pagsamba nating sama-sama sa pagtanggap sa isang bata, no? Sa sambayanan ng Diyos, o ang ating pagsang-ayon sa pagtataling puso ng mag-asawa sa harapan ng Diyos. Kapag po nawala yun, ang nangyayari parang ang liturgy lang kasi ang misa. Kaya yung mga nagpapabinyag o kung minsan yung mga kinakasal, akala nila yun ay social event. Nawala na yung sacred. Kaya ang nangyayari sa binyag, ang iingay, ang kasal ay nagiging parang fashion show. Fashion Fashion show. Kung ano-ano yung mga nangyayari sa loob na walang kaugnayan talaga, na parang peripheral na lang. Kaya natatakpan yung talagang the worshiping and the divine aspect ng mga liturgical celebrations na yun. Kung minsan nga, we have to do justice sa ating mga liturgical ceremonies, no? Naku, may extreme naman dyan. Ikukwento ko po yung kaklase ko. From college, kaklase ko yan. Ikakasal sa Disyembre. Pero, gusto niya, Hunyo pa lang daw, ayos na yung kanyang liturgy. Sabi ko sa kanya, ikakasal ka ba? O ano yung planning mo? Hindi, sabi niya, kasi kailangan, very solemn. Ayoko yung kasal na basta-basta lang dinaanan. Yung parang dumaan lang daw. Sabi niya, gusto niya memorable. Kasi tama si Among Jean, para sa iba pag memorable na kasal, yung iniisip nila yung reception, maganda yung programa, yung damit, yung flowers, ganito, ganyan. Naku, etong kaklase ko, sabi ko nga extreme. Gusto niya, June pa lang, ayos na yung liturgy. Sabi niya, hindi ko pa alam kung sino yung paring magmimisa. Pero gusto ko, ayos yung readings, ayos yung ganito, ayos yung dapat ganyan. naman. Oo. Iba yung, kaya nga, alam nyo, sa totoo lang, Karen, no? Gustong-gusto kong tinatalakay itong liturgy na to. Tanong mo kung bakit? Bakit po? Buhay namin yan . Ayun. Ba't ka pa nagpare? No? Oo nga naman. I mean, siyempre, yun nga ang una mong, isa ka sa agent ng liturgy. Pamumunuan mo yung mga pagsambang yan. No? Kaya, dyan ang buhay ng isang pare. Kaya, dyan din ng isang pare, dapat ang kanyang, umiikot ang lahat, ang kanyang creativity, no? Kanyang pagsunod dun sa paano mo ilalapit sa Diyos ang mga tao.
commonly sa pamamagitan ng pagganap mo sa mga liturgical celebrations na yan. Oo nga. At maraming tao actually, ako, maraming kakilala na may iba, hindi Katoliko dati. Pero kasi, Sister Shirley, sa Catholic University po ako nag-aral, di ba? Usually, pag Catholic universities, nasa sentro yung chapels. Nasa gitna ng campus yan. Syempre, pag nagmimisa sa ayaw at sa gusto mo, pag dinaanan mo, mapapansin mo eh. So, may alam ako na non-Catholics nung napasok doon, tapos sabi niya, araw-araw, between this class and that class, I have to pass through the chapel, I have to pass by the chapel. Na-intriga daw. So, nagsimula siya sa pakikinig, tapos minsan umupo, until nagustuhan niya. Sabi niya, hindi ko maintindihan yung sinasabi. Kasi kung hindi ka nga naman lumaki na Katoliko. Pero sabi niya, may attraction yung misa para sa kanya until nag-convert. That's right. Amang may tanong dito, how do we distinguish between liturgy and private prayers? Yeah. Well, ang tandaan po natin, no, ang liturgy ay gawain ng komunidad. Sama-sama yan. Kaya nga sabi ko kanina, technically walang private liturgy, no? Yung ikaw lang mag-isa. Gagawin mo. Of course, yung gagawin mo sa sarili mo, yung sinasabi ni Kristo, magkulong ka sa kwarto mo, magdasal ka na. That's now yun ay relational na sa Diyos ng personal mo. Pero ang personal and private disposition umuubra din within the communal liturgy. In fact, ang communal liturgy is geared na tulungan ka din na magkaroon ka din ng maging personal mo din yung pagsamba. Kumbaga, sama-sama tayong tatlo halimbawa kung we pray all together, but each one of us yung pagganap nating tatlo nakakatulong sa pag-angat ng ating personal na ano. Kaya pag halimbawa nagsisimba ka, kasama ka sa liturgy ng misa, no? Umaawit kang kasama ng mga tao, tapos umaawit kang kasama din ng mga tao, sumasagot ka katulad ng sagot din ng mga tao sa misa. At ikaw ay kung halimbawa kasama nung liturgy na yun, maglakad kayo, no? O kumilos kayo ng bilang isang komunidad, hindi nawawala yung personal mo, no? Na-enhance pa nga lalo yun yung sarili mong pagkikipag-ugnayan sa Diyos, no? Napakaganda naman yan. Again, bumabalik na naman tayo sa usapang relasyon between people yung community at yung relasyon ng community sa ating Panginoong may kapal. Yung sa liturgy kasi, kung bubuuin mo ngayon, na after natin na pag-usapan yung etymology at saka yung purpose niya, sa isang theological point of view, ang liturgy is the exercise now on earth, no? Of what? Of the Christly or the Christ's priestly office. Ang priestly office, ibig sabihin yung inaakay mo sa panalangin, inaakay mo ang mga tao sa paglapit nila sa Diyos. Sa ating mga Katoliko, paniwala natin, Christ performs this priestly ministry as head of His mystical body. At sa pamamagitan ng ating sa liturhiya, nagaganap ang pagkaganap ng pagkaparing trabaho ni Kristo na ginaganap ng komunidad at naming kasama kaming mga ministrong bilang mga leaders namumuno doon sa pagganap ng liturhiya. Tita Shirley, napakaganda naman ng talakayan natin yan. Yung, pinoprocess ko pa rin yung pagkasabi ni Among Jean kasi na-overwhelm ako sa ganda. Hindi yung gandang puro palamuti, ha? Yung gandang nanunuot sa kaluluwa, eh. Kasi imagine, eto si Kristo. Pinamumunuan tayo. Yes. Oo. Mahirap nga lang i-explain dahil diyan nagkikita yung spiritual saka yung nakikita natin na material na nagaganap sa misa. Kasi naman, ang liturgy kasi bilang tayo mga tao, no, tayo komunidad, gumagamit tayo sa liturhiya ng mga sangkap ng mga signs, mga symbols, mga sacred actions na tawagin natin
that form our public prayer and worship, no? Kasi yun ang lengguwahe nating pagkikipag-ugnayan sa Diyos bilang isang komunidad, ang Opo. liturgy. Kaya the function of liturgy is twofold, no? Muna, yung to give honor and praise to God, which is worship. And of course, to obtain blessings for the human race, which is what we call sanctification. Pagpapakabanal. Pagpapabanal pala. No? Pinababanal tayo ng ating sama-samang pagsamba dahil sa ating paglapit sa Diyos. Ay, medyo maiba po ng konti, pero related pa rin eh. May mga naririnig kasi tayo na sasabihin nila, nagdadasal naman ako. Yung mga hindi pala punta sa simbahan, nagdadasal naman daw sila, so hindi na kailangan yung laging nasa simbahan. So, Among Jean, yun po yung sinasabi ninyo. Yung iba kasi yung pagpunta sa simbahan dahil yun yung sama-samang pagsamba. Yeah. Madalas natin nga marinig na kung ano man yung motive nila, we don't want to judge, no? Kung minsan, o yung iba naman kasi, tamad lang kayo kaya yung magpunta doon. O kaya kung minsan, nakakatawa kasi, ayoko magpunta doon dahil ganyan. So many reasons. But those are not really enough reasons for us to say na hihiwalay tayo sa public worship. No? Kasi bilang kalipunan, bilang sambayanan, when we join a congregation, when we join a church, aparte doon sa, hindi mo naman sinusuko yung individual mo, Yes. no? Kung hindi, ini-enhance nga nung communal move na yon, yung iyong sariling personal na pagdarasal. Kaya nga, kung minsan, may maririnig kang expressions na ganito. Oy, Father, sumama po ako dun sa Divine Liturgy or sa Liturgy of the Hours ng mga let's say doon po sa monasteryo ng Santa Clara. Yun po yung tinatawag na Liturgy of the Hours po, iba pa yun, no? Ito po yung mga official prayers na hindi po sila misa, hindi sila sacramental, pero mga pagkilos ng panalangin na may balangkas, na pag-awit ng mga salmo at mga himno na ginagawa malimit sa mga kumbento, sa mga communities na pwede rin gawin ng mga laiko. Anyway, pumunta ka sa Santa Clara, nag-evening prayer sila noon, Liturgy of the Hours, no? Sasabihin nila, Among, sumali po ako doon, ang ganda po ng pakiramdam ko. There you go. Kasi sumali ka sa isang public worship, sa isang public o sa isang liturhiya, at tinulungan ka ngayong maingat yung personal mo. So, nakakatulong pa dun sa sinasabi mong diretsong panalangin mo sa Diyos. No? Pero hindi mo pwede sabihin na pampersonal lang dapat. No? Aha. We need, kasi sambayanan tayo eh. We are a community. We need to worship all together. At the same time, preserving our individuality ng pagdarasal. Kami nga mga pare, no? Maski na nagmimisa kami, meron din kaming mga personal moments that we spend with God. Yung bang walang nakakakita, doon kami umiiyak. Yun namin binubuhos namin yung mga parang personal liturgy namin, yung mga relational. Na hindi mo naman pwedeng gawin, no? Mahirap naman yung nagmimisa ka, bigla kang hahagulgul doon. Magugulo yung public, no? Sister Shirley, feeling ko, yun yung ginagawa ni Among Jean, sinusumbong si Satch na nakikinig ngayon. Yes. Bantay bahay siya ngayon, siya nagbabantay ng kumbento. Pero hindi ibig sabihin na hindi naman pwedeng dasalin yung Liturgy of the Hour ng solo sa bahay lang. No, mayroong provision na pwedeng dasalin din yan. It's also, actually, yung Liturgy of the Hours, yung meron ding pwede mong dasalin na personal. Pero it is also, ang ganda naman nun kung magkakasama din kayo. May moment talaga na gawin mong personal yan. Pero as much as possible, dapat it should be a common. Yeah. Actually, nung nasa Sorsogon po tayo, may morning prayer. Tapos, ang ganda pa kasi yung nagli-lead si Bishop. Tapos Diyos, kumakain na ng almusal yung iba naman. Hindi amo. Tapos nung last day, nag-evening prayer din tayo bago Yes. tayo nag-dinner. Iba yung pakiramdam mo nga eh. Oo, hiwalay pa sa mass yun, ha? Opo. Sabay-sabay kasi yung pagbigkas, kahit iba-iba yung mga accent natin kasi Luzon, Visayas at Mindanao yung mga pinanggalingan. Pero pag sabay-sabay yung pagbigkas,
Tapos alam mo, taimtim naman yung pananalangin. Iba nga yung pakiramdam. Yeah. Oo, gandang pakinggan eh. Kaya po, ang liturgy ngayon bilang isang gawain sa loob ng simbahan, sabihin natin sa simbahan Katolika, mas naintindihan natin it's a gawain ng komunidad. Tapos may mga sangkap naman yan. No? May balangkas yan. So may elements din May pala. elements yan. Kung ano yung liturgy. Yes. Pero bago po natin ituloy yan, Among Jean, may mga naghe-hello po sa inyo. Binabati natin yung mga kapatid sa San Isidro High School, Bacolor. Nakikinig po sila ngayon. Namimiss na daw po kayo si Monsignor Jean Diesel ni Sister Tess. Ay, Sister Tess, mayroon kang ano dito, mayroon kang basket na pasalubong. Basket lang, walang laman, Basket Sister Walang Tess. naman. Meron din pong tanong dito. Good PM po among and mga sisters. Tanong ko lang po, ano po ang mga tandang panliturhiya? Thanks po. Tandang pangliturhiya. Signs siguro. Signs tinatanong mo. or O marks of liturgy. Siguro Among kung ano yung tanda na yung nangyayari ay Isang liturgy. liturhiya. Sa akin yung kasi kailangan po na as we move along, no, pag-uusapan po natin yung mga sangkap ng liturhiya. Paano yung bang isang nga siguro halimbawa, lahat po ba ng gawaing komunidad ito'y liturhiya? Strictly speaking po, hindi pa. Kasi merong talagang mga official liturgical celebrations. Mhm. Yung iba kasi halimbawa nag-ipon-ipon yung mga Tao. students, sabihin natin, yung mga devotionals ba, halimbawa. Ito ba ay parte ng liturgy? In a sense, they share. But hindi officially yung mga tinatawag natin liturgical celebrations ng like the sacraments, no? Lalong-lalo na yung misa, no? Medyo loose ang paggamit ng word na liturgy doon sa ganon. But, okay, may sinasabing yung, nabanggit natin kanina yung may mga para-liturgical celebrations. Para-liturgical. Actually, naririnig natin yan lagi pag kunwari may mga prayer rally, may events na nasa labas ng simbahan eh. Sasabihin nila, mag-para-liturgy tayo. Ganito, ganyan. Procession, di ba? Opo. I think yung paggamit nila ng word na para-liturgical na yon ay just to distinguish them from the official na constituted liturgical celebrations ng mga sacraments o ng misa. Kaya yung kind of word Greek word din yun, Among Ed, no, yung para. Parang para din, no, yung hindi siya pero parang ganun na nga, no, pero hindi siya talaga. It's almost similar, parang ano lang, may kaugnayan sa liturgy. Ba yung pag-meet ng mga komi, nagdasal sila, umawit sila, nag-offer sila ng bulaklak kay Maria. Para liturgy na po ba yun? Devotional sila, pero hindi sila saklaw ng official na pagsabihin natin, this is the liturgy ng ganitong kasi mga liturgy pag-uusapan natin halimbawa mamaya ay ang alam nating lahat at pinakapaborito natin sa lahat ng mga liturhiya ay ang liturhiya ng banal na misa. Ayun. Pero bago po yan, tayo muna'y makinig sa isang magandang tugtugin. Come to the banquet of God, our God who embraces all people, our God who gathers all of humanity and calls us with passion untold. Come to the feast of our God, our God who delights in us all, our God in whose arms we're safely enfolded.
mercy untold. In the love of the Lord we belong. In the heart of God we dwell. In the banquet of God we herald and sing. The wonder of oneness, the triumph of love, compassion, salvation for all. Come to the banquet of God. Come to the banquet of God. Feasting of friends we love. Partake in the goodness, share in the majesty. 'Cause justice is mercy untold. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Yung pinakinggan po nating awit, Come to the Banquet of God. Our God who embraced all people. Yun yung lyrics eh. Our God who gathers all of humanity and calls us with passion untold. Very Eucharistic. Ayun. The Lord gathers us around the table. Meron pang isang tanong po dito. Galing kay 0166. Good PM po, my son is the president of the liturgy in our parish. How can he be efficient in his tasks? Congratulations po sa anak niyo. Alam niyo po yung pagiging, kasi ang liturgy, lalo na sa buhay parokya, diyan umiikot yung buhay ng ekspresyon ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po nung involvement din, no, lalo na ng anak ninyo being the president sa liturgy commission ng inyong parokya. For him to be efficient, I'm sure meron na po siyang knowledge, no, na yung natutunan na niya, kaya po siya nilagay sa posisyon na yon, dahil may naipakita na siyang kaalaman, no, and understanding po sa gawaing pagsamba. Para madagdagan pa po yan, there are many ways. Halimbawa, makinig siyang mahusay kay Among sa kanyang parish priest, no? Kasi po ang mga supposed to be ang mga nagga-guide sa mga liturgical celebrations sa mga parokya are none other than the parish priest. Sabihin niyo po dun sa anak niyo, hindi siya yung liturgist, no? Baka sabihin sa kanya, gawin mo na lang ito, ganun. Wag po siyang papayag. It should be kidding aside, it should be the parish priest, no? Marami po, kaya pinag-aralan po namin yan naman sa seminaryo, no? At we continue to study. Kung gusto po niya magpakadalubhasa, he can come to the Archdiocesan Commission on Liturgy. Dito sa ASF building. Siya naman po ang sa Archdiocesan level, meron po tayong mga dalubhasa, no, sa aralin at usaping pangliturhiya. Andiyan po ang dating rektor po ng katedral, no, si Monsignor Rick Serrano. Siya po ay doktor ng Sacred Liturgy. Andiyan po si Father Oliver Berong Iyalong. Siya po ang ating ding chairman naman po siya din po ay may license I think he is licensed sa Sacred Liturgy, no? Si Doktora Josie Manabad na taga Bacolor. She's also Doctor of Sacred Liturgy. Makaka-offer po sila. May nagbibigay po sila ng mga guidelines, tapos kung gusto nilang mag-aral naman, ang dami pong mga centers of liturgy sa atin, mga universities, say, yung Paul VI, no? Sa Malay-Balay, Bukidnon, with the Benedictines. Naalala ko si Ma'am Jo, yung tawag namin, prefect ko po yan sa dorm eh. Kaya yung, dati hindi pa siya doktorado, no, sa liturgy, pero very, very conscious yan. Pag misa, kahit sabihin mo sa dorm lang, private. In a sense, private, kasi kami lang yun eh. Pero ayos na ayos. Hindi pwedeng basta-basta yung liturgy sa dorm. Yeah. Meron pang isang text dito galing sa 23576. Among salamat po sa prayers ninyo sa anak ko. Unti-unti na po siyang gumagaling. Thanks po ulit.
Yan siguro, si Dexter ba yan? Dexter siguro ito. O sino man po siya, yeah, we continue praying po. Text nyo lang po sa amin, paalala nyo po sa amin kung minsan yung mga pangalan nung pinapapray nyo kasi malilimutin po kami, mga 55 years old, In-announce above talaga. na lahat kami din. Ay, ako hindi po. Ay, mga memory lapse. Senior moment. Muntik na akong umuo eh. Hindi po, hindi. Hindi lang. Among, ito galing kay Satch na nakikinig. Para hindi na ninyo isumbong sa Diyos. Sabi niya, liturgy in a nutshell. I will go unto the altar of God, unto God who gives joy to my youth. In Troy Guadaltare. Ayan na, Sige. ayan na. Ayan na. Isang beses habang si Among Jean ay nandito, nagdi-discuss ng liturgy, imbitahin yata natin si Satch para may background music na live. Oo Yeah. nga, no? Yeah. Ayan, ituloy po natin kahit maikli na yung oras. Nasabi mo kanina yun kanta mo, may pagkakaiba ba yung sacred songs na kinakanta ng iba na sinasama sa liturgy, sa misa? Yes. May mga tinatawag tayong liturgical songs, meron pong mga sacred songs. Sa aking understanding, ang mga banal na awitin o mga tinatawag na sacred songs po, hindi po lahat yan ay pwedeng tawaging liturgical music. Pero lahat po ng liturgical music, definitely yan po ay mga banal na awitin. Alam niyo, dyan sa mga music na ganyan, lalo dyan na pumapasok yung mga ibang problema eh. Alam ba, sa kasal? Naku. Pag sa kasal lang halimbawa, nung isang araw, nagkasal ako. Hindi ko alam kung ano yung inaawit. Tapos, ano ba yung awit? Love song po. Komo kasi kasal, sabi, love song. Pero, hindi naman siya banal na awitin at lalong hindi liturgical songs. No? Pero pag halimbawa sa liturhiya ng kasal, may mga norms tayong dapat, mayroong mga sinasabi dyan. No? Kaya yung pong mga ibang awitin, maski may mga mention of the holy or sila yung mga banal na awitin, sacred songs, not necessarily liturgical songs po yan. Kasi kung minsan ang liturgy, yung banal na kanta, ilalapat mo doon sa tamang okasyon ng liturhiya. Oo nga. Yung... Halimbawa, siguro ito very common ito nagmimisa ka, piyesta ng Sagradong Puso, tapos umawit sila ng Immaculate Mother. Hindi pang sagradong Hindi puso po yun. angkop. Magandang awitin yung Immaculate Mother sa sacred song, pero hindi naaangkop dun sa okasyon na yon. Kailangan hahanapin mo din. Actually, ayan, very particular tayo sa ganun. Naalala ko, Among Jean, si Maresi, na kaparokya ko po yon, Sister Shirley. Siya yung head ng music ministry for the longest time, no? Talagang bago maglapat yan ng kanta para sa misa, babasahin muna niya lahat ng readings. Kaya kung minsan, kukulitin kunyari namin, Mares, ano po yung kakantahin bukas? Ihahanda na po namin. Sabi niya, teka, hindi pa ako nagbabasa. Ibig sabihin, hindi lang basta kung ano yung pumasok sa isip niya. Aawitin. No? Pero alam mo, marami na tayong inunlad, no, sa ating mga sacred songs, mga liturgical music, no. Natatandaan ko nung batang pari pa ako. Bata pa naman ako ngayon. Nung nagmisa ako sa isang napakalayong, hindi ko sasabihin ko saan, napakalayong baryo. Tumutulong ako sa isang parokyang remote. Ang layo-layo ng baryong yon. Napakahirap magbuo ng choir. Pinagmalaki noon doon sa baryo noon. Talagang nakabuo sila ng choir. Punong-puno yung misang simbang gabi. First time kong magmisa doon sa baryo, sabi pinakita nila, marami po kaming mga umaawit ng choir namin. Nakagitara pa noon. Pag baryo talaga, walang... So, sige, ako naman pinagmamalaki nila yung choir. So, pagdating ko doon, nung umpisa ng misa, nung entrance hymn na Jan Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Sabi ko, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Di mo naman maano yung mga tao. Kala nila, kumapasko, yun ay awitin, no? They don't know yung sacred song or liturgical songs. Nung ginawa ko, sabi ko sa loob ko, Panginoon, bahala na po kayo.
But the following day, sinama ko na yung mga seminarista, turuan nyo ng umawit itong mga dito sa baryo. No? Hindi na, wag na awitin yung Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Akong pumapasok, magsiselebrate. Pero ngayon naman, Among, wala na po sigurong kakanta ng Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Wala na. Pero baka may nagbe-whispering hope tsaka silver bells. Meron pa yata. So, kailangan ng, naku, Sister Shirley, yan na naman yung ating mantra. Kailangan ng katakot-takot na katikisis. Sa mga susunod na talakayin natin, no, pag-uusapan natin yung mga sangkap ng liturhiya. Ayan. Para naman sa kaalaman din ng ating mga nagsisimba para pag nag-a-attend kayo, may idea po kayo pala, nagsisimba. Ito yung tamang at wastong pamamaraan ng pagsamba. Alam niyo po, maski sa pag-celebrate ng misa, meron din kami mga guided, no, sinusunod na dapat naming sundin. Naku, umabot na naman tayo sa oras ng panandalilang pamamaalam. Sige, Sister Shirley, pahabol. Ayun, yun isang text kasi. Sabi niya, nung Sunday po, pumunta ako sa cathedral para personal po ako magpasalamat sa inyo para sa anak kong si Dexter. Continue to pray po, Among. Opo. Sige, nakalista na po parati doon sa libro namin yung si Dexter. Anak pala ni Brother Bombing Santing. Si Brother Bombing. Talagang suki po natin yan, Among. Yeah. Opo. Ayan. Umabot. Pasyal po kayo. Bibigyan po namin kayo ng prayer card with yung may relic prayer relic ni second class relic ni Pope John Paul II. Ayan. Ang napakasaya ni Brother Bombing niyan. Sister Shirley, kailangan na po nating magpaalam muna. Sige. Magdasal muna tayo. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with your And spirit. the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you. Si Monsignor Jean po, magkikita po ulit tayo. Okay, salamat po sa ngalan ng Archdiocesan Commission on Catechesis. Ito po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyo sa pakikiisa, sa pakikinig ngayong araw na ito. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus ang siyang sa mundo